Sa isang maliit na bahay, may dalaga na nagluluto ng almusal habang nakikinig sa bangayan ng kanyang mga magulang. Lagi namang ganoon ang senaryo, kaya nasanay na si Kim sa mga ito. "Lagi ka nalang wala sa bahay. Saan ka ba pumupunta?" Tanong ni Victoria sa asawa nito. "Naghahanap ng pagkakakitaan para makatulong dito sa bahay." Sagot naman ni Ronaldo habang inaayos ang gusot sa damit. "Ilang buwan na yan na. Yan pa rin ang lagi mong sinasabi." Sigaw pa ni Victoria habang inihahanda ang mga kakaning ilalako ni Kim. Sawang-sawa na si Kim sa kanyang nakikita at naririnig. Ngunit hindi pa rin niya lubos maisip kung bakit nagbago ang pakikitungo ni Ronaldo sa kanila. Kahit walang sinasabi ang dalaga, nagtatanim ito ng kaunting pagtatampo dahil pakiramdam niya lumayo na ang loob ng kanyang ama sa kanila. Bakit kaya nagkaganon bigla si Papa? Tanong niya sa sarili habang inihahanda ang lamesa para kumain. Para sana sa kanilang tatlo iyon, pero umalis na naman si Ronaldo kaya napabuntong hininga na lamang ang kanyang ina. "Lumayas na naman ang magaling mong ama!" Iritableng sabi pa ng ginang bago umupo para kumain. "Kain na po tayo, ma." Mahinahong alok ni Kim sa nanay nito. Nagsimulang magbago ang pakikitungo ni Ronaldo sa kanyang mag-iina simula nang nawalan ito ng trabaho na siyang dahilan ng paghihirap nila. "Inay, aalis na po ako." Wika niya habang daladala ang isang basket na puno ng kakanin. Ngunit napahinto siya nang magsalita si Victoria. "Anak, pasensya na kung nahinto ka sa pag-aaral. Pero huwag kang mag-alala, gagawa naman ako ng paraan." Sabi nito habang hinahaplos ang buhok ni Kim. Araw-araw naglalako ang dalaga ng kakanin pero hindi sapat ang kinikita niya para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin sa bahay. Sa kanyang edad, hindi niya lubos maisip na ganito kalala ang buhay na mararanasan niya. 16 na taong gulang na si Kim. Huminto muna siya sa pag-aaral dahil mas pinili niyang tulungan ang kanyang ina sa paghahanap buhay. Nasa kalagitnaan ng paglalako si Kim nang tawagin siya ng isang lalaki para pakyawin ang kanyang mga paninda. "Maraming salamat po," masayang sabi niya sa suki nitong mga construction worker. "Ang sipag mo, talagang bata ka," sabi pa ng lalaki, kaya ngumiti na lamang si Kim. Pero natigilan siya ng pag-usapan ng ibang kasamahan ang tungkol sa kanyang ama. "Nagpapasarap sa buhay si Ronaldo samantalang itong anak niya nagsusumikap para kumita ng pera." Napapailing na sabi ng isang lalaki na siyang dahilan para sikuhin ito ng kanyang katabi. "Una na po ako," magalang na sabi na lang ni Kim bago naglakad papalayo. Hapon na nang makauwi ang dalaga galing sa pagtitinda. Di pa man nakakapasok sa loob ng bahay, rinig niya na naman ang mga magulang na nagbabangayan. "Hindi ka na nahiya sa anak mo?" Singhal ni Victoria sa asawa. "Anong magagawa ko kung hindi nila ako tinatanggap?" Sagot naman ni Ronaldo, sabay upo sa lamesa para kumain. "Halos araw-araw kang umaalis tapos wala ka pa rin nakikitang trabaho? Lagi na lang ba tayong ganito?" Napabuntong hininga na lamang si Kim. Hindi niya alam ang gagawin kapag ganitong nag-aaway ang kanyang ama't ina. Sigurado namang papagalitan siya kapag sumausaw siya sa usapan ng matatanda. Nawalan siya ng ganang kumain kaya dumiretso na siya sa higaan para matulog at makapagpahinga. Bukas, kailangan niya pang gumising ng maaga para magtinda ng kakanin. Kinabukasan nga, napagpasyahan ng dalaga na sa kabilang bayan magtitinda ng kakanin para maubos kaagad ang paninda niya. Kaya lang, sa layo ng kailangang lakarin, naramdaman niya ang pananakit ng paa at mga binti niya. "Magpapahinga muna ako," sabi niya sa sarili bago humanap ng mauupuan. May kainitan na rin ang panahon. Mabuti na lamang natanaw niya ang waiting shed sa di kalayuan. "Butas-butas na pala ang tsinelas ko," mahina niyang sabi sabay sandal sa pader. Sa kanyang pagpapahinga,
Nakita ng dalaga ang kanyang ama na papasok sa isang malaking bahay na halos katapat lang ng waiting shed. Bigla siyang tumayo para lapitan ito, ngunit napahinto siya nang makita na may kasama itong babae at buntis pa. Hindi naman siguro, baka sinamahan lang ni Papa, sabi niya pa sa sarili habang pinipilit na huwag mag-isip ng kung ano-ano. Ayaw niya sanang pag-isipan ng masama ang kanyang ama, ngunit nakita mismo ng dalawa niyang mga mata na naglalampungan ang mga ito na animoy parang mag-asawa. "Papa, sandali lang!" Sigaw ni Kim, pero walang boses ang lumabas mula sa bibig niya. Tuluyan ang nakapasok ang kanyang ama sa loob ng bahay nang hindi siya nililingon. Napaupo na lang siya ulit. Lumambot ang kanyang mga tuhod sa mga natuklasan. Gusto niya itong sugurin at kumprontahin pero hindi niya magawa. Napaluha na lamang siya habang iniisip kung ano ang mararamdaman ng kanyang ina kapag nalaman nito ang lahat. "Kaya pala, ayaw mo na sa amin," hikbi niyang sabi habang tinatanaw ang malaking bahay. Nang mahimasmasan, napagpasyahan niyang huwag na lang magtinda. Uuwi na siya sa kanila at isusumbong niya kay Victoria ang kalokohang ginawa ng tatay niyang walang hiya. "Napano ka?" Pag-aalalang tanong ni Victoria nang makitang namumugto ang mga mata ni Kim. "Si Papa, nakita ko may kasamang iba." Putol-putol niyang sabi na siya namang ikinagulat ng ginang. "Saan mo nakita?" tanong nito kasabay ng unti-unting pagpatak ng luha sa pisngi ni Victoria. At sakto, pagdating nila doon, dadatnan nila ang mga ito na papaalis sakay ng isang kotse. "Bumaba kayong dalawa dyan!" sigaw ni Victoria, kaya agad namang bumaba si Ronaldo para harapin ito. "Napakaingay mo! Huwag kang mag-iskandalo dito!" diing sabi nito habang hinahawakan ng mahigpit ang braso ni Victoria. "Napakawalang kwenta mo!" sigaw nito sabay hampas sa mga bisig ng kanyang asawa. "Tumigil ka na, Victoria! Nakakahiya! Huwag kang mag-iskandalo dito! Baka mamaya ipapulis ka pa nila!" Pagbabanta nito na siya namang lalong ikinagalit ni Victoria. Itinulak niya ng malakas si Ronaldo dahilan para mapaupo ito sa sahig. "Nasaan yung babae mo? Ilabas mo!" Inis pa nitong sabi, kaya naman naalarma ang babae at dali-daling pinaandar ang makina ng sasakyan. Ngunit sa pagkataranta nito, nasagasaan niya si Victoria. Sa mga panahong iyon, parang nag-slow motion kay Kim ang lahat. Nakita niya kung papaano nasagasaan ang kanyang ina. Napaiyak na lamang siya habang hinahawakan ang mukha ni Victoria. Sabay tingin ng masama sa babaeng nakatayo ngayon sa kanyang harapan. "Hindi ko sinasadya," nanginginig na sabi ng isang babae na umahas sa kanyang ama. Nadala pa si Victoria sa ospital. Subalit dahil sa tindi ng pinsalang natamo sa ulo nito, binawian siya ng buhay. Sa libing ni Victoria, maraming tao ang nakiramay. Si Kim naman ay umiiyak pero wala na talagang luha ang tumutulo mula sa kanyang mga mata. "Una na kami sa iyo, Iha." Pagpapaalam ng ilang tao sa paligid hanggang sa silang dalawa na lang ni Ronaldo ang natira. "Kim, umuwi ka na," sabi ni Ronaldo, ngunit hindi siya kinibo ng dalaga. Kaya umalis na lang ito. Sumabay ang mainit na hangin sa nararamdamang galit ng dalaga sa kanyang ama at sa babae nito. Pinalabas ng mga ito na aksidente ang nangyari kay Victoria. Sila na lang din ang nagbayad sa lahat ng gastos nito mula sa burol at pagpapalibing. Wala na ring nagawa si Kim dahil minor de edad pa lang siya. At isa pa, pumirma na ang kanyang tatay sa mga kasunduan. Napakuyom na lang si Kim sa kanyang mga kamay. Wala siyang magagawa ngayon. Gustuhin niya mang ipaghiganti ang kanyang ina. Wala siyang pera.
Ilang araw nang lumipas simula nang ilibing si Victoria, nananatiling mag-isa si Kim sa bahay dahil hindi man lang umuuwi ang kanyang magaling na ama. Napagpasyahan niyang siya na mismo ang pumunta doon para kunin si Ronaldo mula sa babae nito. "Tao po! Tao po!" sigaw ni Kim sa gate ng malaking bahay at makalipas ang ilang minuto, lumabas si Rebecca, ang babae ng kanyang ama. "Oh, Kim, pumasok ka muna." Mahinahong sabi nito. Pumasok naman ang dalaga at pinagmasdan ang loob ng bahay. "Wala ang papa mo dito, may binili sa labas," sabi pa ng babae. Tiningnan naman ito ni Kim mula ulo hanggang sa tiyan nito. "Masaya ka ba't wala na si mama?" Sarkastikong tanong ni Kim habang nakataas ang kilay. Dahan-dahan niya itong nilapitan. "Ikaw ang pumatay kay mama. Kitang-kita ko yun," diing sabi niya habang pinandidilatan ng mata si Rebecca. "Hindi ko lubos maisip. Nakakatulog ka pa kaya sa gabi simula nang patayin mong nanay ko?" Dugtong pa ni Kim, dahilan para mapaatras si Rebecca. Natumba ito kasabay ng ilang gamit sa bahay. Sumigaw si Ronaldo nang makita niyang duguan si Rebecca habang nasa sahig, at nang makita iyon ni Kim, bigla siyang nagulat. Hindi niya naman yun sinasadya. Nakita ni Kim ang galit sa mga mata ng kanyang ama, kaya hindi niya mapigilang matakot. Nang kargahin ni Ronaldo si Rebecca ay natauhan si Kim, kaya dali-dali siyang sumunod sa mga ito upang magmakaawa kay Ronaldo na sumama sa kanya. Ngunit sinigawan lang siya nito at binantaan pa. "Kung may mangyaring masama sa bata, yari ka sa akin," mariing sabi nito kay Kim, sabay tulak ng napakalakas, dahilan para mapaupo ito sa sahig. Napaluhan na lamang si Kim. Nagbago na talaga ang kanyang ama. Parang hindi na anak ang turing nito sa kanya. Oo nga't may nagawa siyang kasalanan, pero parang ang bilis namang makamove on ng kanyang ama. Sa nakikita niya, parang mahal na mahal nito ang bago nitong pamilya. Pag-uwi ng bahay, galit ang nararamdaman ng dalaga. Hindi niya lubos maisip na binaliwala siya ng kaniyang ama dahil lang kay Rebecca. Papaano na kaya siya mabubuhay ng mag-isa? Sa kanyang paglalakad, may nakita siyang dalawang taong nag-uusap at nag-aabutan pa ng pera. "Maraming salamat, sir," sabi ng isang babae na halos kaedad lamang ng kanyang ina. "Sawa na ako sa ganitong sitwasyon, kaya hanapan mo ako ng mapapangasawa," saad ng isang matandang mayaman na lalaki. Kaya agad lumapit si Kim at sabay sabing, "Pwede akong maging asawa mo." Seryosong sabi niya na siya namang ikinagulat ng mga ito. Sa mga sandaling iyon, paghihiganti lang ang tanging nasa isip ni Kim. Kaya napagpasyahan niyang sumama sa isang matandang mayaman dahil alam niyang mapapasa kanya ang lahat ng ari-arian nito kapag ito'y namatay na. At kung sumapit man ang araw na iyon, sisiguraduhin niyang babalikan niya si Rebecca at ang kanyang ama para makapaghiganti sa mga ito. Ngayong araw na aalis si Kim sa Pilipinas para pumunta sa ibang bansa. At bago ito pumasok sa isang kotse, tinanaw niya muna ang kabuuan ng bahay at sabay sabing, "Sisiguraduhin kong babalik ako para sirain kayo." Seryoso niyang sabi bago tuluyang sumakay ng kotse. Makaraan ng ilang oras, nasa airport na si Kim kung saan kasama niya ang mapapangasawa niyang si Felix. "Huwag kang mag-alala, pineki ko ang mga papeles mo para makasama ka sa akin," saad ng matanda sa kanya. Isang milyonaryo si Felix at marami itong mga negosyo. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, wala siyang mapiling mapapangasawa. Dahil alam nito na pera lang ang habol ng mga babae sa kanya. Kaya hanggang money for bed lang ito. Pero ngayong matanda na siya ay napagdesisyonan niyang maghanap ng makakasama sa buhay. "Nandito na tayo," wika ni Felix bago tinapik ang natutulog na si Kim. Agad naman itong gumising at pinagmasdan ng paligid. Sabay sabing,
ito na ang magiging bago kong buhay. Naging maganda naman ang buhay ni Kim sa ibang bansa kasama si Felix dahil nakapag-aral na ito at higit sa lahat, mabait ang pakikitungo ng matanda sa kanya na animoy para silang tunay na pamilya. Kim, kumain ka muna bago ka mag-aral dyan. Sabi ng matanda sa kanya na siya namang ikinangiti nito. Sabay na tayong kumain at isang tabi mo muna yung trabaho mo. Sabi naman ni Kim sa matanda, samantalang iniisip ang lahat ng kabutihang ibinigay sa kanya ni Felix. Simula nung araw na pumayag si Kim na maging asawa ni Felix, ang laging nasa isip niya ay gagawin nila ang ginagawa ng mag-asawa. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Ni minsan, hindi siya inaya o pinilit man lang na makipagtalik ng matanda. Kim, magpapakasal tayo kapag naging 18 ka na. Seryosong sabi ng matanda na siya namang ikinahinto ni Kim sa pagmuya ng pagkain. Sige, ako nang maghahanap ng gown ko. Sagot naman niya dito. Sa totoo lang, sa mga nagdaang araw na kasama niya si Felix, hindi maalis sa kanyang isipan ang tungkol sa kasal. Ngunit wala na siyang magagawa dahil ito na ang pinili niyang landas. Wala nang atrasan, Kim. Sabi niya sa sarili, sabay hinga ng malalim. 1 taon nang lumipas at nakapagtapos na si Kim sa pag-aaral sa high school. Kaya nag-usap sila ngayon ng masinsinan ng matanda kung ano ang susunod na hakbang ang gagawin nito. Tapusin mo ang kursong yan, Kim. Sabi nito sabay bigay ng isang envelope. Hindi na nagulat si Kim kung anong kurso ang pinili ni Felix para sa kanya. Alam niya mismo sa kanyang sarili na tungkol sa business ang pag-aaralan niya. Salamat at pinag-aral mo ako ng walang kapalit. Mahinang sabi niya rito. Anong wala? Baka nakakalimutan mong pakakasalan mo ako. Sarkastikong sabi ng matanda. Sabay tayo para umalis. Nakatingin lang si Kim kay Felix habang papalayo ito. Sabay sabing, alam ko na yon, natutuparin ko yon para sa lahat ng naitulong mo. Nangingiti niyang sabi. Sa katunayan, ayaw ni Kim na iwan o mamatay si Felix dahil natutunan niya na itong mahalin bilang isang ama o isang mahalagang tao sa kanya. 1 buwan na lang at ikakasal na kami. Mahina niyang sabi. Nasa loob ng kwarto si Kim habang nag-aayos ng buhok nang biglang pumasok si Felix. Wala itong suot na damit pang itaas at dahang-dahang lumapit kay Kim. Isuot mo yan. Malapit na ang kasal natin. Saad ng matanda, sabay bigay ng isang mamahaling singsing. Ikaw ang magsuot sa akin at ako naman ang magsusuot ng sayo. Nakangiting sabi naman ng dalaga. Ilang araw na lang ay kasal na nila kaya inihahanda na ni Kim ang susuotin at lahat ng gagamitin. Samantalang si Felix naman ay naghanda ng invitation letter. Habang abala si Kim sa pag-aayos ng mga dokumento, narinig niya ang dahan-dahang pagkanta ng happy birthday para sa kanya. Lagi ka na lang talagang may pakulo, no? Sabi ni Kim sa kanyang kaisa-isang kaibigan na si Portia. Siyempre naman at bago ang kasal mo, magsasaya muna tayo. Sabi pa nito. Kung sa bar mo ako dadalhin, salamat na lang. Ding sabi niya kay Portia. Ano ka ba? Mag-enjoy ka kaya bago ka matali sa matandang yon? Inis na sabi ng kanyang kaibigan. Huwag mo nga siyang pinagsasabihan ng ganyan. Saway niya naman rito. Natapos na ang sorpresa ng kanyang kaibigan kaya umuwi na siya bandang hapon at hindi niya inaasahan na may mga pagkaing nakahanda sa mesa. Happy birthday, Kim! Ito ang regalo ko. Sabi ni Felix sa kanya sabay kabit ng isang kwintas. Dahil sa sobrang tuwa, niyakap niya si Felix ngunit tinapik-tapik lang siya nito sa likod. Sa araw ng kasal, suot ni Kim ang simple pero eleganting wedding gown na talaga namang bumagay sa kanya. Hindi niya lubos maisip kung gaano kabilis ang takbo ng oras. Ang ganda mo, Kim. Nakangusong sabi ni Portia na animoy parang naiinggit. Gusto mo, palit tayo, ikaw magsuot nito.
Natatawang sabi ni Kim, kaya napangiwi na lang si Portia sa sinabi nito. Ilang minuto ang lumipas, naglalakad na si Kim patungo sa matandang lalaki at hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya ngayon. Magiging masaya o malulungkot ba siya? Sa katunayan, masaya siya dahil alam niyang magiging masaya si Felix. At nalulungkot na rin dahil alam niyang may mangyayari talaga sa kanila pagkatapos nito at wala na siyang kawala dahil isa na siyang ganap na Mrs. Manalo. Natapos ang kasal at maraming mga mayayaman na tao ang dumalo habang ang iba naman nagbubulungan tungkol sa kanila ni Felix. Ngunit hindi na lang niya iyon pinansin. Nang makauwi na sila sa kanilang bahay, ito na ang sandali na magsasama na sila sa iisang kwarto. Mauuna na akong maligo, naiilang na sabi niya kay Felix bago dali-daling pumunta sa CR. Ilang buwan mo na tong pinaghahandaan, Kim, sabi niya sa sarili habang binababad ang katawan sa tubig. Ilang minuto pang lumipas. Ngayon, nasa iisang kama na sila ni Felix. Pinipigilan ni Kim ang sarili na hindi maluha habang dahan-dahang hinuhubad ang kanyang damit. Agad namang lumapit si Felix sa kanya, sabay sabing, "Tigilan mo yan, Kim." Maotoridad na sabi ng matanda. Kaya nagtaka naman siya. "Ilang buwan ko na tong pinag-iisipan," sabi sa kanya ni Felix, sabay abot ng isang envelope. Laking gulat niya nang makita ang laman noon. "Alam kong pera lang ang habol mo sa akin." Seryosong sabi pa nito, samantalang si Kim naman ay umiiyak dahil hindi niya akalaing ipapa-background check pala siya ni Felix tungkol sa buhay niya. "Alam mo, pero bakit hinayaan mong magpakasal sa akin?" Naluluha niyang sabi rito. Sa katunayan, nasa Pilipinas pa lang sila noong pinaimbestigahan siya ni Felix. At doon, nalaman nito kung ano ang nangyari sa kanya. Isa na rin iyon sa mga dahilan kung bakit napagdesisyonan ni Felix na tulungan si Kim, ang dalagang itinakwil ng sariling ama dahil lamang sa babaeng nito. "Pinakasalan kita para maging matibay ang katunayan na ikaw ang magmamana ng mga ari-arian ko." Wika nito na siya namang ikinagulat ni Kim. Sa nakalipas na mga taon, palagi lamang siyang inoobserbahan ni Felix. Nakikita niya kung papaanong mag-aral ng mabuti si Kim. Talagang nagpupursige ito para makagraduate at makakuha na rin ng matataas na marka. "Hindi ko tinatanggap ang mga ari-arian mo. Okay na ang lahat ng naitulong mo sa akin." "Kim, matanda na ako at ikaw ang gusto kong magpatuloy sa negosyong naitayo ko." Seryosong sabi naman ni Felix. Hindi lang sinasabi ng matanda pero anak ang turing niya kay Kim mula nang sumama ito sa kanya. Samantalang si Kim, parang tatay na rin ang turing kay Felix. 3 taon pang lumipas, nakagraduate si Kim sa kolehiyo at naging masayang relasyon nilang dalawa bilang isang pamilya. "Tay, nakainom na ba kayo ng gamot?" tanong ni Kim dito. "Ay, oo nga pala. Buti na lang pinaalala mo." Sagot naman ni Felix bago ibinaba ang diaryong binabasa nito. Tatay ang naging tawag ni Kim kay Felix kung silang dalawa lang at kapag nasa harap naman sila ng ibang tao, Felix lang ang itinatawag niya dito dahil iyon ang gusto ng matanda na itawag sa kanya. "Halika, may sasabihin ako sa'yo." Seryosong sabi ni Felix. Lumapit naman agad si Kim, dala-dala ang merienda. "Ngayong nakapagtapos ka na, ako naman ang magtuturo sa'yo tungkol sa lahat ng mga negosyo ko." Mula nung araw na yon, lagi siyang dinadala ni Felix sa iba't ibang negosyo nito at sa mga araw na yon, marami siyang natutunan. "Tay, pwede bang magbakasyon tayo saglit?" Nakangusong sabi ni Kim dahil ilang buwan na silang nag-aasikaso tungkol sa negosyo. "Hindi pwede hanggat hindi ka pa ganap na maging isang negosyante." Sagot naman ng matanda. Samantalang napapaluhan na lang si Kim, nagmamakaawa siyang pumayag ito. Wala nang nagawa si Felix kundi pagbigyan ng dalaga. Pumunta sila sa isang resort at in-enjoy ang simoy ng hangin sa dalampasigan habang nakaupo silang dalawa. "Kim,
Pag wala na ako. Malayo pa yon. Putol naman ng dalaga. Kung dumating ang araw na wala na ako, gawin mo ang lahat ng makakaya mo. Seryosong sabi ni Felix. Habang si Kim nananatiling nakatingin sa malayo. Alam kong maghihiganti ka sa pagkamatay ng iyong ina. Ang payo ko lang sa'yo, huwag kang papatay. Huwag mong dudungisan ang mga kamay mo. Sabi nito sabay tingin kay Kim na halatang seryoso. Wala namang imik ang dalaga. Nang makauwi sila galing sa bakasyon, agad namang inasikaso ni Kim ang negosyo. Sa kalagitnaan ng kanyang pagbabasa ng mga papeles ay biglang may tumawag. Huwag naman sana. Bulong niya sa sarili habang nangingilid ang mga luha sa mga mata. Nabitiwan niya ang telepono nang marinig niya ang sinabi ng isang babae mula sa kabilang linya. Binilisan niya ang pagmamaneho patungo sa ospital. Nang makarating siya doon, tumakbo agad siya sa emergency room. Umiiyak siya at nagdadasal na sana walang nangyaring masama kay Felix. At sa hindi inaasahan, binawian na ito ng buhay. Tay, huwag mo naman akong iwan. Ikaw na lang ang meron ako. Lumuluhan niyang sabi habang iniisip ang mga masasayang araw na kasama niyang tatay-tatayan na si Felix. At sa mga panahon na yon, muli na namang bumalik ang lahat ng sakit na naramdaman niya noong mamatay ang kanyang ina. Ngayong wala na si Felix, gusto niyang ipagpatuloy ang lahat ng naiwan nito. Gusto niyang tuparin ang lahat ng ipinangako niya noong nabubuhay pa ito. Kakayanin ko ang lahat para sa kumpanyang pinaghirapan mo. Lumuluhang sabi niya sa puntod ni Felix. Sa isang veranda ay nandoon si Kim habang iniisip kung ano ang tamang gawin sa mga negosyong naiwan sa kanya. Nang biglang dumating ang mga nagpakilalang kamag-anak ni Felix at sabay utos sa mga tauhan nito na ilabas ang dalaga dahil binabalak ng mga ito na angkinin ang lahat ng kayamanang naiwan ni Felix. "Papasukin niyo ako!" Sigaw niya nang isarado ang malaking pintuan. Napagpasya niyang umalis na lang muna at pumunta sa kaibigan niyang si Portia para sabihin ang lahat ng nangyari. "Hindi to pwede! Lumaban ka, Kim! Sa'yo ibinigay ni Felix ang lahat!" Sabi nito sa kanyang kaibigan. Dahil sa nangyari, napagpasyahan niyang magdemanda para makuha muli ang mga ari-arian na sa kanya naman talaga ipinamana. Naging madali naman ang proseso dahil bukod sa mag-asawa sila ni Felix, sa kanya nito iniwan ang lahat ng ari-arian base na rin sa sinulat nitong last will testament. "Wala kayong makukuha na kahit na konti mula sa akin," sabi niya sa mga kamag-anak ni Felix. Nagpaimbestiga si Kim tungkol sa pamilya nito. Hindi niya lubos maisip kung bakit sa kanya ipinamana ang lahat ng ari-arian gayong may pamilya naman pala ito. "Salamat," tipid na sabi ni Kim nang iabot sa kanyang mga impormasyon tungkol sa buhay ni Felix noon. Nalaman niyang may pamilya pala ito, ngunit kagaya niya, itinakwil rin ng sariling pamilya. Ngayon, mas naiintindihan na ni Kim kung bakit ganoon na lang kadesidido si Felix na tulungan siya dahil magkatulad pala sila ng sinapit. Lumipas ang mga araw, naging maayos naman ang pagpapatakbo niya ng negosyo. At ngayon, balak niyang pumunta sa Maynila para makipag-deal sa isang transaksyon. "Paano kung makita mo sila doon?" tanong ni Portia kay Kim habang tinutulungang mag-empake. "Ano ka ba? Malaki na ako, kaya ko ng sarili ko." Walang emosyong sabi niya rito. Sa totoo lang, magtatagal si Kim sa Maynila para gawin ang plano niyang sirain ang bagong pamilya ng kanyang ama. At sisiguraduhin niyang magbabayad ang pumatay sa kanyang ina. Ilang oras nang lumipas ay nakarating na siya sa Pilipinas at agad naman niyang nilibot ang paningin. Sabay sabing, 6 na taon nang lumipas pero wala pa rin pinagbago dito. Sabi niya sa sarili habang tinatanggal ang salamin sa mata. Nang matapos suriin ni Kim ang lugar, pumunta agad siya sa bahay ni Felix. Gusto niyang matulog muna sana pero mas pinili niyang basahin ang impormasyon tungkol sa buhay ng kanyang ama simula nang umalis siya ng Pilipinas. Sa maikling panahon, naging CEO ako ng isang kumpanya.
Sabi niya sa sarili bago naupo sa sofa. Iniwan mo ba kami dahil mayaman siya? Wika niya sa isang litrato ng kanyang ama na alam niyang hindi naman sasagot. Paano kaya kung mawala ang lahat ng meron ka ngayon? Babaliwalain mo din kaya sila kagaya ng ginawa mo sa amin ni Mama? Tanong niya rito habang iniisa-isang tingnan ang mga litrato ng kanyang ama. Mag-iisang linggo na din mula nang dumating si Kim sa Pilipinas. Isang araw, pumunta siya sa isang restaurant para sa business meeting. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya ang kanyang ama kasama ang anak nito. Daddy, bilhan natin si Mama ng regalo para sa birthday niya. Masiglang sabi ng isang batang babae habang hawak ang kamay ni Ronaldo. Anong gusto mong ibigay kay Mommy? Tanong naman ni Ronaldo sa kanyang anak habang naglalakad papalayo mula sa restaurant na iyon. Nakita ni Kim kung gaano kasaya ang bagong pamilya ng kanyang ama kaya hindi niya mapigilang masaktan at magalit. Sisirain ko ang masayang pamilyang yan. Galit niyang sabi sa isip niya habang hawak ang tinidor. Okay ka lang? Tanong sa kanyang lalaki na nasa kanyang harapan. Nakita nito na durog ng ulam niya dahil sa ginagawang pagtusok-tusok ni Kim. I'm sorry, may pumasok lang sa isip ko. Maikling sabi niya rito bago ipinagpatuloy ang pagkain. Patapos noon, nagkapirmahan na rin sila ng kontrata. Ngayong natapos na siya sa kanyang trabaho sa Pilipinas, napagpasyahan niyang mag-isip kung papaano makakapaghiganti sa lahat ng mga maling pagtrato sa kanya ng tatay niya noon. Eto na ba lahat? Tanong niya sa kanyang secretary. Yes ma'am, nandyan na po ang lahat ng pangalan ng mga taong malaki ang share dito sa kumpanya. Nakangiting sagot naman ito. Tingnan natin kung anong gagawin mo kung lumipat sila sa akin. Nakangiting sabi niya sa kawalan habang hawak ang mga dokumento. Bago pumunta sa shareholders meeting, inayos ni Kim ang sarili. Pinalakas niya ang kanyang loob. Alam niyang bago pa lang siya sa negosyo, pero hindi niya sasayangin ang lahat ng pinaghirapan ni Felix. Pagpasok niya sa malaking silid, nandoon ang isang mahabang mesa. Nandoon na rin ang mga taong nag-uusap tungkol sa kumpanya. Ngumiti si Kim nang mahagip ng kanyang mga mata ang taong malalaki ang share sa kalabang kumpanya na pag-aari ng kabit ng tatay niya. Nagpirmahan sila ng kontrata kung saan nakasaad na magiging kaisa na sila ng kumpanya na pinapatakbo ni Kim. Maraming salamat at pumayag kayong lumipat sa amin. Masayang sabi ng dalaga habang nakikipagkamay. Ikaw ang isa sa pinaka naging matagumpay na negosyante, kaya hindi namin sasayangin ang pagkakataon na to. Sabi ng lalaki na siya namang ikinatuwa ni Kim. Samantala, ang kanyang tatay na si Ronaldo namomroblema dahil nawalan ito ng mga taong nagbibigay tatag sa kanilang kumpanya. Sinigawan nito ang kanyang mga katuwang sa negosyo habang tinatawagan ng mga investor. Ngunit walang sumasagot. Ano bang nangyari dito? Sigaw niya sa sekretarya, sabay hagis ng telepono. F&K Company? Bakit parang kinakalaban mo ako? Nagtatakang tanong nito sa sarili na may galit na nararamdaman. Sa kabilang banda naman, masaya si Kim dahil dumating si Portia. Ang saya mo yata ngayon? Tanong nito sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Bakit nandito ka sa Pilipinas? Grabe ka naman sa akin. Namimiss lang kita. Sabi naman ito sa kanya. Hindi ka pwedeng magtagal dito sa Pilipinas. Alam mo naman, ikaw ang pinagkakatiwalaan ko ng mga negosyo ko doon. Oo na, pero ilang araw lang naman din ako dito. Sabi pa ni Portia sa kanya bago kumuha ng alak. Galit na galit si Ronaldo dahil wala siyang makuhang impormasyon kung sino ang nagpapatakbo ng F&K Company. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman kung sino ang nasa likod ng kumpanyang kumakalaban sa kanya at bakit siya nito pinag-iinitan. Malalaman ko rin ang lahat. Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang imahe ng kumpanya. Nagpatuloy naman si Kim sa kanyang mga plano. Ano kayang uunahin kong gagawin? Nakangising sabi niya bago ininom ang alak.
Tumigil ka na nga sa pag-inom, lasing ka na. Sabi sa kanya ni Portia sabay agaw ng baso. Pagbaba ni Kim ng sasakyan, sinalubong kaagad siya ng gwardya. Inabot niya naman ang susi dito para ito na ang magpark ng kotse niya. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya namalayan ang lalaking nabangga niya. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Magsasalita pa sana si Kim, pero natulala siya nang makita kung sino ang lalaking nasa harap niya. Anak, ikaw ba yan? Sabi ni Ronaldo nang makita niyang matagal niya nang hinahanap. Anong ginagawa mo sa kumpanya ko? Walang emosyong tanong ni Kim sa kanyang ama na siya namang ikinabigla nito. Hindi siya makapaniwalang ang may-ari ng kumpanyang iyon ay ang anak na matagal niya nang hinahanap. Hindi na hinintay ni Kim kung ano ang magiging sagot ni Ronaldo. Tuloy-tuloy siyang naglakad papunta sa kanyang opisina. Kasabay noon ang pagtulo ng kanyang mga luha. Nasasaktan pa rin siya kapag naaalala ang mga nangyari sa pagitan nila ng kanyang ama. Si Ronaldo naman tulala ng umuwi. Napansin naman iyon ni Rebecca. May nangyari na naman ba? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Wala naman, akyat muna ako. Naupo si Ronaldo sa kama habang iniisip kung gaano kalaki ang galit ng kanyang anak sa kanya. Hindi niya lubos maisip kung papaano naging mayaman si Kim. Masaya siya dahil nakita niya ulit ang kanyang anak at maayos ang kalagayan nito. Gusto niyang suyuin at lapitan si Kim pero alam niyang sagad sa buto ang galit nito sa kanya. Simula nang umalis si Kim sa Pilipinas ay hinanap niya ito. Gusto niyang kupkupin ulit ang kanyang anak. Pero hindi niya alam kung saan ito hahanapin. Wala ito sa bahay nila at walang sino man ang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Kinaumagahan, pumunta si Kim sa kumpanya para tapusin ang mga gagawin sa opisina. Pero hindi niya inaasahan, nandun si Ronaldo at talagang hinihintay siya. Humingi si Ronaldo ng kapatawaran sa lahat ng nagawa niyang hindi tama sa kanyang anak. Ngunit parang bato ng puso ni Kim para magpatawad pa. Pinagloloko niyo ba ako? Ano to? Isang sorry lang, okay na ang lahat? Mapaklang sabi ni Kim nang makapasok na sa kanyang opisina. Pilit na itinuon ni Kim ang kanyang atensyon sa mga dokumentong dapat na asikasuhin para hindi na maisip pa ang tungkol kay Ronaldo. Natigilan naman siya sa kanyang ginagawa nang pumasok si Portia. Dala nito ang ilang impormasyon tungkol kay Rebecca. Eto na, ginawa mo na naman akong utusan. Nagtatampong sabi nito. Kompleto ba to? Seryosong tanong naman ni Kim, kaya napairap na lamang si Portia at agad na humiga sa mahabang upuan. Nako, magugulat ka sa mababasa mo dyan. Agad namang binuksan ni Kim ang envelope na iyon na naglalaman ng impormasyon at nang mabasa niya ang mga iyon, bigla siyang napangiti. Nalaman niya ang mga illegal na ginagawa ni Rebecca at magagamit niya iyon para pabagsakin ito. Ngayon palang birthday mo, nakangising sabi ni Kim habang patuloy na binabasa ang impormasyon ni Rebecca. Kinuha niya ang telepono nang may bigla siyang naisip. May ipapagawa ako sa'yo, sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Habang masayang nagdiriwang ng kaarawan si Rebecca kasama si Ronaldo at ang anak nito, bigla na lang dumating ang isang lalaki. Naudlot ang kanilang kasiyahan nang i-deliver nito ang isang kabaong na may kasama pang bulaklak ng patay. Nagwala naman agad si Rebecca, dahilan para magsiuwian ng mga bisita. Hanapin mo kung sinong nagpasimuno nito. Sinong may kagagawa ng lahat ng to? Sigaw niya sa mga tauhan. Pinakalma naman ni Ronaldo si Rebecca upang hindi na makagawa ng iskandalo. Pero pinagtabuyan din siya nito at agad na pumasok sa loob ng kwarto. Kung sino ka man, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Galit na sabi nito sabay hagis ng mga gamit na mahawakan. Buong magdamag hindi nakatulog si Rebecca sa kaiisip kung sino kaya ang pwedeng gumawa ng ganoon sa kanya. Oo nga't marami siyang kaaway, pero noon lamang nangyari ang ganoon.
Si Kim naman, maganda ang gising na animoy para bang nanalo sa loto. Nakapuntos na siya laban kay Rebecca. Sa kanyang paglilibot sa loob ng bahay, napagpasyahan niyang tawagan ito. "Nagising ba kita?" Natatawang sabi ni Kim sa kabilang linya. Napakunot naman ang noo ni Rebecca. Hindi niya mabosesan kung sino ang kausap. "Siya nga pala, nagustuhan mo ba yung regalo ko kahapon?" Pang-aasar na tanong pa ni Kim. Kasunod noon ang pagbubunganga ni Rebecca at pagbabanta sa kanya. Ibinaba na ni Kim ang tawag. Ang ingay naman yan, bungangera talaga. Nakangising sabi niya sa sarili. Kasalukuyang kumakain si Kim at Portia sa isang restaurant para ipagdiwang ang pagiging matagumpay sa negosyo at sa pagsira ng kaarawan ni Rebecca. "Magsi-CR muna ako," paalam ni Kim sa gitna ng kanilang pagkakwentuhan. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, nakasalubong niya si Rebecca. "Ano ba? Mag-ingat ka nga!" Mataray na sabi ni Rebecca habang pinapagpagan ng kanyang sarili. "Oh, Rebecca, ikaw pala yan." Malambing na sabi ni Kim, kaya agad namang lumingon ito sa kanya. Sabay taas ng isang kilay nang malaman ni Rebecca kung sino ang nasa kanyang harapan. "Aba, at talagang nagpakita ka pa sa akin mula nang sinira mo ang birthday ko?" Mataray na sabi nito, kaya napangisi na lang si Kim. "Hanga naman din talaga ako sa'yo at nalaman mo agad kung sino ang nasa likod ng lahat. Sisiguraduhin kong mamamatay ka kagaya ng nanay mo." Pagbabanta ni Rebecca bago hinawakan ng husto ang braso ni Kim. "Hindi na ako ang dalagang walang magawa noon. Alam kong pinatay mo si mama at sisiguraduhin kong magbabayad ka." Diing sabi niya rito sabay bawi ng kanyang braso at agad na umalis. Nanginginig sa galit si Kim dahil pinaalala na naman sa kanya ang tungkol sa nanay niya. At ipinapangako niya gagawin niyang impyerno ang buhay ni Rebecca. Sa pag-uwi niya, inasikaso agad ni Kim ang tungkol sa iligal na gawain ni Rebecca. Gusto niyang magdusa na ito sa lahat ng ginawang kasalanan. "Tingnan lang natin kung hanggang saan ang kaya mo," sabi ni Kim habang ikinakalat ang isang files na punong-puno ng ebidensya tungkol sa pagpapadala ni Rebecca ng mga peking materyales sa mga investors. Madaling kumalat ang ginagawang kalokohan at pandarayan ni Rebecca kaya maraming nagreklamo sa kanya at nagsampa ng kaso. Pati mga abogado nito hindi na alam kung anong gagawin. Lalong nagalit si Rebecca nang malamang si Kim ang may pasimuno ng lahat. Pero isinantabi niya muna iyon dahil gusto niyang lutasin ang problemang kinakaharap niya ngayon. Hindi lubos maisip ni Ronaldo na may ganoong gawain pala ang kanyang asawa dahil sa inaakala niyang isa itong inosenteng babae na animoy hindi gagawa na kahit na anong ikapapahamak ng iba. Gulong-gulong isip ni Ronaldo kung papaano haharapin ang kanyang 6 na taong gulang na anak kapag nagtanong ito kung nasaan ang kanyang ina. Simula nang malaman ng mga pulis ang tungkol sa ginawang pagpatay ni Rebecca kay Victoria ay nagtago na ito. Sa paglipas ng mga araw, patuloy lang sa pagtatago si Rebecca. Pero nahanap pa din siya ng mga pulis. "Hindi talaga ako titigilan ng mga to," inis na sambit niya habang tumatakbo. At nang wala na siyang matakbuhan, napagpasya niyang tumalon na lang sa tulay. Mas pipiliin niyang mamatay kaysa makulong. Dahil sa pangyayaring yon, binawian ang buhay si Rebecca dahil sa sarili nitong kagagawan. Mabilis na lumipas ang 2 taon, nagpatuloy si Kim sa kanyang negosyo sa Pilipinas, samantalang si Ronaldo naghirap ulit dahil nalugi ang tinayong negosyo at wala na ring asawang malalapitan. Naging taxi driver na lang ito para maitawid ang araw-araw na gastusin. Sa loob ng panahong iyon, hindi nawala ng pag-asa si Ronaldo na humingi ng tawad sa kanyang anak kahit paulit-ulit siyang itinaboy nito. Sa katunayan, naging malambot ng kaunti ang puso ni Kim para sa kanyang ama nang malamang hindi ito sumuko sa paghahanap sa kanya. Pero nangingibabaw pa rin talaga ang kanyang galit dito. Bakit mas pinili nitong makasamang babaeng pumatay sa kanyang ina? Sa araw ng kamatayan ni Felix,
napagpasyahan ni Kim na bumalik muna sa ibang bansa para bisitahin ang puntod nito. Gusto niya ring ilabas ang lahat ng sama ng loob. Tay, hindi ko na alam ang gagawin ngayon dahil binabagabag ako ng puso ko. Naiiyak na sabi nito habang nakaupo sa tabi ng puntod. Gusto kong yakapin si Papa ngunit sa tuwing nakikita ko siya, bumabalik ang lahat ng nangyari. Kaya wala akong magawa kundi ipagtabuyan na lang siya. Iyak lang si Kim ng iyak hanggang may dahan-dahang lumapit sa kanya at iniabot ang isang panyo. Ang pangit mo palang umiyak, sabi ng isang matipunong lalaki. Nagtaka naman si Kim dahil sa sinabi nito na para bang matagal na siya nitong kilala. Sino ka? Mataray na sabi niya sabay tingin dito mula ulo hanggang paa. Ray Manalo. Walang emosyong sabi nito. Ang kaisa-isang apo ni Felix? Si Ray Manalo ang kaisa-isang apo ni Felix ngunit kahit kailan hindi sila nagkasama. Ayaw ng magulang nito na lumapit sa matanda. Mula lang magkita sa sementeryo, lagi nang nagkukrus ang landas ni Kim at ni Ray na animoy para silang itinadhana para sa isa't isa. Di nagtagal, nagkapalagayan din sila ng loob. Mabait naman si Ray. At isa pa, apo pa rin ito ni Felix. Hindi ka pa kumakain ano? Tanong ng binata sa kanya habang hawak-hawak ang isang plastik na may lamang pagkain. Para sa akin yan? Tanong niya rito. Sa kabaitang ipinapakita ni Ray, hindi mapigilan ni Kim na mahulog dito. Hindi na rin naman nagpaligoy-ligoy si Ray. Niligawan niya si Kim at di nagtagal ay naging magkasintahan sila. Hindi ko akalaing magiging boyfriend kita, sambit ni Kim habang hawak ang kamay ng binata. Ngayon lang naging masaya si Kim ng ganito. Mahal na mahal niya si Ray at parang hindi niya kayang mabuhay kung mawawala ito. Mahal din kita. Nakangiting sabi naman sa kanya ni Ray bago siya niyakap ng mahigpit. Makaraan ng ilang buwan ay bumalik si Kim sa Pilipinas para asikasuhin ang negosyo. At doon, nalaman niya na araw-araw pa ding pumupunta doon ang kanyang ama. Kim, alam mo, naaawa na din ako dun sa tatay mo. Araw-araw pumupunta dito. Sumbong pa ni Portia. Tsaka kahit alam niyang bumalik ka na sa ibang bansa, hindi pa rin tumitigil. Wala akong pakialam. Maikling sabi ni Kim bago ibinaling ang atensyon sa ibang bagay para umiwas sa usapang iyon. Makaraan ng ilang araw, sumunod si Ray sa Pilipinas. Masaya naman si Kim dahil makakasama niya ang taong mahal niya. Isang tanghali, niyaya siya ni Ray na kumain sa labas. Habang nagmamaneho ito, napansin ni Kim na lumalayo na sila sa syudad. Kaya hindi niya mapigilan ang sarili na magtanong. Saan ba tayo pupunta? Tanong niya rito habang nakatanaw sa labas. Gusto kong masolo ang isang CEO. Ngiting nakakalokong sabi ni Ray kaya napangiti na lang si Kim dahil gusto niya rin namang masolo ang kasintahan. Sa tagal ng biyahe, nakatulog si Kim dahil na rin siguro sa sobrang pagod. Hindi na siya ginising ni Ray nang marating nila ang isang lumang bahay. Sa halip, bumaba ito ng mag-isa para salubungin ang isang babae na may malaking peklat sa mukha. Ikaw nang bahala sa kanya. Walang emosyong sabi ni Ray dito. Napakahusay mo, Ray. Napapunta mo siya dito nang walang kahit na anong sabit. Ang hindi nila alam, sa di kalayuan, may isang lalaki na nagmamasid at kanina pa itong sumusunod sa magkasintahang sina Ray at Kim. Napaatras si Ronaldo nang makita niya ang asawang si Rebecca. Buhay pa pala ito at may malaking peklat sa mukha. Sinundan ni Ronaldo si Kim kanina dahil gusto niya sana itong kausapin. Hindi niya naman inaasahan na ganito pala kalayo ang pupuntahan. Delikado si Kim. Pag-aalalang bulong niya sa sarili. Nakita nilang nilagyan ni Rebecca ng panyo ang bibig ni Kim. Matapos noon dinala nila ito sa lumang bahay na walang kamalay-malay. Matapos noon, masinsinan pang nag-usap si Ray at Rebecca. Ikaw nang bahala sa kanya, seryosong sabi ni Ray. Ngumisi naman si Rebecca.
Nabuhay pala ito matapos tumalon sa tulay. May tumulong sa kanyang mangingisda at laking gulat nito nang makita ang sariling mukha na puno ng peklat. Nangako din siya sa sarili na maghihiganti kay Kim. Sa lumipas na 2 taon, naghanap si Rebecca ng paraan kung papaano siya magsisimulang makabawi. Hanggang sa nalaman niya ang tungkol kay Kim at sa pamilya Manalo. Ginawa niya ang lahat upang sumang-ayon ang pamilya Manalo na patayin si Kim. At nang pumayag ito, inutos niya agad kay Ray na kunin ang loob ni Kim para mapadali ang plano nila. Ngayon, natutuwa si Rebecca dahil sumang-ayon sa plano niya ang lahat. At ngayong nasa kanya na si Kim, sisiguraduhin niyang pahihirapan ito ng husto bago malagutan ng hininga. Nang makaalis si Ray, pumasok na sa silid si Rebecca. Inip na siyang naghihintay kung kailan magigising si Kim, kaya napagdesisyonan niyang buhusan ito ng malamig na tubig. Akala ko hindi ka pagigising. Kalmadong sabi ni Rebecca habang nakaupo sa harapan at bakas sa mukha ni Kim ang pagkagulat nang makita ito. Surprise! Binuhay ako ni Satanas para sa'yo. Pang-aasar pa ni Rebecca. Natauhan naman si Kim, sabay sabing, talagang nabuhay ka pa. Oo, buhay na buhay ako. Oh, ba't ka tumitingin sa paligid? Sinong hinahanap mo? Si Ray? Tanong nito na may ngiting nakakaloko. Sinabi ni Rebecca ang lahat kay Kim pero hindi ito naniniwala. Sa ilang buwan nilang magkasama, wala naman siyang naramdaman na kakaiba kay Ray kaya nagtiwala siya rito. Di tawagan natin para maniwala ka. Bakit? Napatay mo na ba? Sabi ni Ray mula sa kabilang linya. Matapos marinig ni Kim ang sinabi ni Ray, dahan-dahang pumatak ang kanyang mga luha. Galit na galit si Kim dahil bukod sa nagmukha siyang tanga, sinaktan siya ng taong pinagkatiwalaan at minahal niya. Siguraduhin mong mapapatay mo ko. Kung hindi, baka ikaw ang unang mamatay sa araw na to. Diing sabi ni Kim habang nanlilisik ang mga mata. Tumawa naman ang malakas si Rebecca dahil sa pinapakitang tapang ni Kim kahit wala na itong kalaban-laban. Sa patuloy na pag-uusap ng dalawa, hindi na malaya na Rebecca na nakalapit na pala si Ronaldo. Total, mamamatay ka na lang din naman. Sasabihin ko na sa'yo na sinadya kong patayin ang mama mo. Dugtong nito, dahilan para magwala si Kim. Si Ronaldo naman hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Pinaniwala siya ni Rebecca na aksidente lang ang lahat ng nangyari. Napakasama mong tao! Sigaw ni Ronaldo at sinakal si Rebecca. Nagmamakaawang bitiwan siya nito pero lalo lang hinigpitan ni Ronaldo ang pagkakahawak sa kanya. Labis kong pinagsisisihan na pinili kong pera kaysa sa taong mahalaga sa akin. Sa totoo lang, pinili ni Ronaldo si Rebecca dahil gusto niyang mabuhay nang walang iniisip na kahit na ano. Ngunit huli na para magsisi dahil nawala na ang taong minamahal niya at ang anghel na dumating sa buhay niya. Ngunit huli na para magsisi siya dahil kahit anong gawin niya, hindi na maibabalik pa ang buhay ni Victoria. Ang tanging magagawa niya na lang ay iligtas ang buhay ng anak na si Kim. Natigilan si Ronaldo sa pagsasalita nang biglang sumigaw si Kim. Pero hindi na nakailag si Ronaldo dahil nahampas na siya ng isang lalaki, dahilan para matumba siya sa sahig. Si Rebecca naman naghahabol ng hininga nang mabitiwan siya ni Ronaldo. Ginagalit niyo ako! Iniis na sabi nito at agad na kinuha ang baril sabay tutok kay Kim. Tumigil ka na, Rebecca! Sigaw ni Ronaldo habang sinusubukang makawala sa isang lalaki. Dahil nainis ng husto si Rebecca, ibinaling niya ang baril kay Ronaldo. Napaiyak na lang si Kim dahil sa takot na mawala na naman ang mahal sa buhay. Gusto niya pang makasama ang tatay niya na matagal na nawalay sa kanya. Palipat-lipat ang tutok ng baril ni Rebecca kay Kim at Ronaldo hanggang sa nabitiwan niya iyon dahil pinaputukan siya ni Ray sa kamay. Tama na yan, Rebecca! Mahinahong sabi ng binata bago lumapit sa kanila. Ano bang ginagawa mo? Huwag mo sabihin na gustuhan mo ng babaeng yan. Naiinis na sabi ni Rebecca. Bitiwan mo na siya, Mang Nestor. Utos ni Ray sa lalaking humahawak kay Ronaldo.
Agad naman itong lumapit sa kanyang anak para kalagan ito. Ray! Pabayaan mo na ako dito! Sambit ni Rebecca bago pinulot ang baril at ipinatok iyon. Napatulala si Kim sa kanyang nakita. Bumagsak si Ronaldo sa harap niya mismo. Sinalo nito ang bala na para sana sa kanya. Kahit nasa bingit na ng kamatayan, humihingi pa rin ng tawad si Ronaldo sa kanyang anak. Sa puntong iyon, sunod-sunod nang dumating ang mga pulis. Hinuli si Ray habang si Rebecca naman nagpakamatay gamit ang baril na hawak. Ilang taon na rin ang lumipas, mas lalong naging mahusay si Kim sa pagpapatakbo ng negosyo. Bella, ako nang maghahatid sa iyo ngayon sa school. Ngiting sabi ni Kim na siya namang ikinatuwa ng bata sa bayakap dito. Salamat ate, masiglang sabi naman ng batang babae. Anak, yung bag baka maiwan mo. Paalala ni Ronaldo kay Kim sa pag-alis nito. Sa nakalipas na mga taon, napatawad ni Kim ang kanyang ama at itinuring na kapatid si Bella kahit na ang nanay nito ay si Rebecca. Alam niyang wala namang kasalanan ang bata sa mga nangyari. Ako ang kasama ni ate ngayon kaya umuwi ka na lang, sabi ni Bella sa isang matipunong lalaki. Ako ang magiging asawa niya kaya sa akin siya sasama, sagot naman ng binata. Ray, inaasar mo na naman si Bella. Saway ni Kim dito na siya namang ikinatawa ni Ray. Madaling nakalaya si Ray sa bilangguan dahil siya ang tumulong kay Kim at Ronaldo laban kay Rebecca. Inamin niya rin ang kasalanang nagawa kaya mas lalo pang bumaba ang kanyang sentensya. Dahil din sa mga nangyari noon, napagtanto ni Ray na talagang mahal niya si Kim. Siya na rin ang tumawag sa mga pulis. Pinagsisihan niyang lahat ng ginawa niya. Sinuyo niya si Kim ng paulit-ulit. Mahal pa rin naman siya nito, kaya sa huli, napagpasya nilang magpakasal. Sa araw na iyon, naiiyak si Kim habang naglalakad sa altar papalapit kay Ray. Naaalala niya ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay at hindi niya lubos maisip na mamahalin niya ang taong nag-iisang apo ni Felix, ang kauna-unahang lalaki na pinakasalan niya. Mamahalin kita sa hirap at ginhawa, sabi ni Ray kay Kim bago ito niyakap ng mahigpit. Matapos ang kasal ay naging maayos naman ang kanilang pagsasama. Palagi pa ring bumabalik si Kim sa puntod ni Felix para magpasalamat dito. Utang ko sa iyo ang buhay ko, Tatay Felix. Malumanay niyang sabi habang nakaupo sa tabi ng puntod nito. Sa lahat ng nangyari sa buhay ni Kim, natutunan niya pa ring magpatawad sa mga taong nagdulot ng matinding pighati sa kanyang puso at piniling mabuhay ng payapa kasama ang mga taong napakahalaga sa buhay niya. Ngayon, masaya ang kanyang pamilya at di magtatagal, mabibiyayaan na rin sila ng anak na babae. Excited na si Kim na makita ang kanyang anak at balak niyang pangalanan ito ng Victoria. Bilang pag-alaala na rin sa namayapa niyang ina. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.